buhay ang salita ng Diyos. Ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit wag naman ninyong kaliligtaang gawin ng iba, ang mga bulag na taga-akay. Sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Saba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga papagpaimbabaw, nililinis ninyo ang lahat ng ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. At kaisa po natin sa pagdiriwang na ito para sa kanilang misang pasasalamat sa pagdiriwang ng kanilang anibersaryo ang komunidad o ano ba tawag? Samahan ng Love Flock. Yan. Pwede ba tumayo ang mga Love Flock members? Yan. Ilan taon na po? 33 years. 33. So, sa edad ni Kristo, pwede na kayong mamatay. Di ba, no? Sige, maupo po. Humanda kayo, ha? 33 years old na si Kristo ay mag-alay ng buhay at siya naman talagang hinihiling sa atin na magawa natin na pagdating ng araw, hindi tayo maduwag, hindi tayo madaig kapag hiningi ang paglilingkod sa atin. Kaya ngayong gabi, halos magkasunod na araw, no, na atin pong naririnig na tahasang sinasabihan ni Jesus ang mga pariseyo at mga iskriba, mga mapagpaimbabaw. Ano nga ulit yung mapagpaimbabaw? Pakitang tao, acting lang, uma-acting lang. Mahilig lang kapag may mga nakakakita, saka sila gagawa. Ang mga iskriba at mga pariseyo, sila ay mga religious leaders, mga taong bihasa sa kautusan, mga taong bihasa sa pagpapatupad, pag-aaral, pagtuturo ng mga salita ng Diyos, lalong-lalo na sa mga batas na dapat na isinasabuhay ng lahat ng mga Hudyo, lahat ng mga Israelita. Pero dito nga po, narinig natin, sinasabi ni Kristo, mga mapagpaimbabaw. Linisin muna ninyo ang labas o ang loob bago ang
panglabas. Dahil nga mahilig sila na linisan lang ang panglabas, pero sa loob nila ay napakarumi. At mahilig silang magpataw, magpaalala, dapat ialay mo ito, dapat ipanumpa mo ito, dapat ito ang gawin mo. Pero lalong nagpapahirap sa mga tao na maghandog sa Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo, 3 bagay ang kailangan natin mas pagtuunan ng pansin. Tayo ba namumuhay sa katarungan? Namumuhay ba tayo sa pagkahabag? Namumuhay ba tayo sa katapatan? Sabihin nyo nga yung katabi ninyo, huwag kang magkunwari. Marami na po kasing tao sa panahon natin ngayon, lalong-lalo pa. Nag-iiba lang naman yung pangalan, pero ganun pa rin. So, ugaling Pariseo ang magkunwari. Ugaling Pariseo ang magpanggap. Kailangan natin mamuhay sa katotohanan. Hindi tayo po pwedeng mabuhay na sasabihin natin, taong simbahan ako. Miyembro ako ng napakaraming organisasyon. Hindi lang dito sa parokya ng San Jose. Kahit sa ibang parokya, active ako. Pero pagdating sa katarungan, pagdating sa pagkahabag, pagdating sa katapatan, nagiging totoo ba tayo? Although, sabi nga natin, si Kristo ang hahatol sa atin. Wala isa man sa atin ang pwedeng humusga ng kanyang kapwa. Kasi wala namang maitatago kay Kristo. Alam niya kung ang ginagawa ba natin dito ay pasikat lang, papicture lang, o talagang genuine na gusto natin maglingkod. Kaya yung katarungan, kapag okay ka at sa tingin mo tanggap na at dapat tanggapin na natin na sa panahon ngayon, normal na yung magnakaw. Kapag okay ka dyan, may problema tayo. Kapag okay ka doon sa alam mong may nagugutom, tapos nag-aaksaya ng pagkain ang iba, tapos okay ka lang dyan, may problema tayo. Nasaan yung habag? Kapag okay ka doon sa okay lang yan, yung magkasama sila ngayon, bukas iba na ang kasama. Kapag okay ka doon sa sinusulong na batas ng divorce, tapos miyembro ka ng simbahan, nasaan ang katapatan natin? So, ano ba? Guilty ba tayo pag sinabihan tayong mapagpaimbabaw? Bagamat, kaya nga sa bawat pagdiriwang natin ng misa, humihingi tayo ng awa sa Diyos sa mga pagkakataon na pumapalya tayo, nakakalimot tayo. Kasi sa bawat pagdiriwang ng misa, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ito rin ay pagpapahayag ng binibigyan tayo lagi ng pagkakataon ng Diyos. Hindi tayo agad hahatulan, kaya nga mahabagi ng Diyos. May pagkakataon tayo para ituwid at itama natin yung ating mga nagiging pag-iisip, nagiging pag-unawa natin. Kasi mahirap yung praise the Lord tayo ng praise the Lord, tapos papanig tayo sa nagpapahirap sa bayan, papanig tayo sa pumapatay,
Papanig tayo sa mga taong alam mong ikakapahamak mo rin. Kaya nga si Kristo, no? Hindi siya natatakot. At ito ang nag-trigger sa mga Pariseo para gumawa ng mga istorya na masiraan si Kristo at sirain si Kristo dahil sa kanyang paninindigan at pagiging totoo. Kaya ang kabaliktaran ng mapagpaimbabaw ay yung pagiging makatotohanan. Sabihin niyo nga ulit yung katabi ninyo, maging totoo ka. Masyado ng maraming plastic, no? At yung mga plastic, bumabara sa mga imbornal natin, sa mga ilog natin. Huwag na tayong dumagdag, no? Marami ng plastic, bawasan na natin, mas damihan natin ang pagiging totoo. Amen?